Class, good afternoon po. So, discuss ko lang yung shinare kong documents last time sa GC natin. Yung mock exam OOP. So, nasa GC po yung link na to, no? Check ko lang. Nasa GC. So, yun, nasa GC nga. So, ngayon po, class, yung type of test na nandito sa mock exam, yun po yung lalabas sa exam natin next week. So, test 1, multiple choice. Hindi ko na kailangan explain to. Test 2, operators. True, false, or error. So, dito sa test 2 po, meron tayong given dyan. And yung given dito, ginagamit natin siya dito sa question, no? So, halimbawang A is less than B, ano bang nire-return nitong statement na to? True or false ba? So, kung true, sulat natin true. Kung false, edi false. Ngayon, may pangatlo tayong option, which is error. So, si error, maraming case yan, no? Explain din natin mimaya. So, pahapyaw na explanation kay error. Let's say, sumobra siya ng parenthesis. So, kapag may sobrang parenthesis, na ganyan, so, yun yung mga cases na nagkakos siya ng error. Or another instance na magkakos ng error. Halimbawa, B is greater than A. Di ba nagre-return siya ng either true or false? So dito, sa case nito, ang i-return niya ay true. So si true, nag-add ka ng 1 sa kanya. So itong statement na to is true plus 1. So yung case na ganoon ay mag-e-error siya, no? What else? For example, dito sa ganitong operator, A is not equal to B. So, yung ganito, class, ang output niyan is dapat true, di ba? True yan. A is not equal to B. Pero pag binaligtad ko yan, pagka ganyan na nangyari sa operator natin, error siya. So, maraming case na pwedeng mag-error. So, kailangan nating reviewin dyan topic is operators na. Test 3. Pagdating naman po sa test 3, identifying the output. So, dito po, meron tayong given na code. Like in this example, may given na code. Then, ano ba yung output nitong code na to? So, dito sa given natin, int num is equals to 7. So, 7 modulo 2 is equals to 0. True or false ba? So, false. Hindi nyo ito ipiprint kasi false eh. So, ang ipiprint niya ay even. So, even yung isusulat natin. So, it doesn't make sense kasi dapat si 7 ay odd number. Pero since tinatanong dito kung ano yung output, kahit sabihin nating odd number yan, if ang ipiprint niya ay even, then even yung isusulat natin na output. So, ganun lang siya. So, medyo tricky kaya kailangan we need to pay attention sa details. Test 4, andito yung OOP na part, no? Object-Oriented Programming. So, dito po meron tayong given na ganito. Hindi ko na nilagay yung code kasi masyadong mahaba.
Ngayon po, pag sinabing meron tayong defaults, ibig sabihin may dineclare tayong ganitong variable. Fields, ibig sabihin may fields tayo na name at saka age. Properties, so sa bawat fields, meron siyang getter at setter. So dito sa case na to, meron siyang get name tsaka set name. Sa age naman, meron siyang get age tsaka set age. Kagaya nung sa pinapagawa natin, seat work natin last time. Constructors, meron default at saka merong constructor na tumatanggap ng parameters. Method none. So mapapansin natin dalawa yung class, merong parent class na animal and meron siyang child class na dog. Dog extends animal. So ngayon, dito sa given na to, based dito sa given, meron tayong task. Ang task natin is ito. For example, itong number 1, create the getter and setter for the field name of animal. So ano daw po yung getter at setter ni name? So re-reviewin natin yan. So yun po yung 4 na type of test sa ating exam. So review tayo, no. Start tayo from operators. So pagdating po sa operators, meron tayong arithmetic, operator, comparison, at saka logical. So sa arithmetic po, andyan po yung addition, subtraction, multiplication, division, modulus, increment at saka decrement. So dito sa 4, siguro medyo familiar na tayo dito dahil ito po yung kadalasang ginagamit natin sa math. Pero dito po, ito po yung medyo hindi tayo familiar, no? Modulus, increment at saka decrement. Si modulus, ang nire-return niya ay remainder. Si increment, nagdadagdag siya ng 1 dun sa variable, and si decrement naman po, nagbabawas siya ng 1. So let's say for example, gamitin natin si modulus. So dito, 3 modulus 2, ang in-output niya ay 1. Kasi po, 3 divided by 2 ay 1, remainder 1. So kung siya naman ay, let's say 3 to, then si A ay 5. So 5 divided by 3, 5 divided by 3, 1 ang sagot, remainder ay 2. So, ganun po nag-work si modulus, no? Remainder yung kinukuha. Pagdating naman po kay increment naman. So, let's say meron tayong 5 dyan. Then, A++. So, mag-a-add daw tayo ng 1 doon. So, ang output niya ay magiging 5 pa rin. So, bakit 5? Ang nangyayari po kasi kapag A++, gagamitin niya muna yung value na A. So, ano ba yung A? 5, diba? So, ang gagawin niyo doon, ipiprint niya si 5. Tsaka lang siya mag-a-add ng 1 kay 5. Piprint niya muna, tsaka lang siya mag-a-add ng 1. So, kapag ang nangyari, pinrint uli natin yung value nan, dito pa lang sa pangalawa, lalabas yung nadagdag na value sa kanya.
So, ganun po si A++ ng increment. Ngayon po, pwede rin tayo magkaroon ng plus plus A. Sa case na ganito, pag pinrint natin si plus plus A, ang gagawin niya, magpa-plus muna siya ng value kay A, then ipiprint niya. So, yun po yung kaibahan ni A++ tsaka ni plus plus A. Kay A++, ipiprint muna bago mag-plus ng 1. So, kung halimbawa magkaroon tayo ng ganitong statement, A++ is equals to B. So, boolean ng output nan, di ba? False. Kasi, kinumpare niya muna bago siya nagdagdag ng value kay A. So, kung ang case niyan is plus plus A, ang magiging output na niya ay true. Nagdagdag muna siya ng 1 kay A bago niya kinumpare yung value. So, yun po yung parang ganun nangyayari dun sa plus plus natin, no? Tsaka, so dapat alam natin yung behavior niya if dito nilagay sa unahan or dito nilagay. Magkaiba siya. So, pangalawang topic natin sa operators is yung comparison operator. So, meron tayong equal, not equal, greater than, less than, greater than equal, and less than equal. So, dito nga po, sinabi ko kanina, proper dapat yung pagkakasunod-sunod na. Yung not equal is exclamation mark muna bago equal. Kapag nagkabaliktad siya, may red na guhit, ibig sabihin error yon, hindi gagana yung code natin. So, dapat siya is tsaka lang mag-output na. So, ganun din dito sa greater than equal or less than equal. Hindi pwedeng baliktad sila, no? Laging yung greater than muna bago yung equal. So, yun yung re-reviewin natin doon, no? Kailangan ma-familiarize tayo. So, next operator natin is yung logical operators. So, tatlo lang doon. And, or, at saka not. So, si and po, alam naman natin yan, familiar tayo dyan. Kapag may and na ganito, both sides must be true para maging true yung pinaka-output niya, no? So, since may false dyan, si B ay false, so false yung output. Kung gawin naman natin true yan, masasatisfy yung condition, both sides are true, so yung pinaka-output ay true. Kay or naman, isa lang yung true na kailangan niya para mag-output siya ng true. So dito, A or B, true pa din na kahit false si B. So yun po si or operator. Si not operator naman, ang ginagawa niya is nire-reverse niya yung result, no? Itong exclamation mark. Nire-reverse niya yung result. So, kung ang result natin ay true,
Kapag daw nilagyan natin ng exclamation mark yan, kabaliktaran ng true, magiging false. So, pwede magkaroon tayo ng condition na ganito. Is true equals to whatever the output is. So, ano yung pinaka magiging output niyan? False, no? Kasi true is not equals to false. Kung tanggalin ko yung exclamation mark, true. So, yung tatlong operators po ang kailangan nating reviewin para sa ating test 2. Now, so ito lang yung example natin, pero sa exam, medyo mahirap yung kanyang difficulty, no? So, operators po yung topic niyan. Next topic natin na re-reviewin is yung if. Sa if, meron tayong pwedeng solo lang siya na if. Diba? So, A is equals to 1. Kung true yan, edi i-execute niya yung code na nandun sa loob ng parenthesis. So, sa case nito, true yung nasa condition natin. Pag nira natin yan, ayun, ipiprint niya yung number 1. So, ngayon naman po, pwede yung solo na if lang, pwede rin natin siyang lagyan ng else, naka-partner. So, if hindi na-trigger tong 1, let's say false yan, gawin natin false, ang nati-trigger ay kung ano man yung nasa else. Which is number 2. So, pwedeng solong if, or pwedeng may kadugsong siya na else. Another is yung else if. Sa else if class, kapag ka po ganito, let's say A is equals to 1, yung condition na to ay true. So, dapat mag-e-execute tong nasa loob niya. A is greater than 0, true pa din since 1 is greater than 0. Paano ang output niya pag nira natin? So, isa lang po yung nag-output. Isang true lang. Itong pinakauna. Kahit sabihin nating true, yung nandito sa else if, since yung unang condition na ito lang yung pinakaunang nag-true, so yun lang yung i-output niya. Ganun po nagwo-work kapag if, else if, tsaka else yung ating statement. Yung pinakaunang nag-true, yun lang yung i-output niya. So, let's say kung meron pa tayong isang else if dito, and true din yan, A is greater than negative 1, ang output pa rin niya is 1. Itong pinakaunang naging true. Kung gawin nating false to, magiging false na siya. Ang ipiprint niya is itong pinakaunang nag-true na. Ito. Kung naging false na yung pinakauna. So, ganun po yung nature kapag if, else if, tsaka else yung combination ng ating statement. Ngayon po, pwede magkaroon ng
tatlong if na solo. Kapag tatlong if naman siya, and pare-pareho siyang true, ayun ang mangyayari dyan. Ipiprint niya lahat ng output, no? True to, print, 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 no? Consider siya as three separated na statements. Kaya pinrint niya lahat. Pero kapag naka-else if yon, yung unang true lang ang ipiprint niya. So, yun po yung kaibahan nun. Okay, next topic natin is arrays. So, pag nagde-declare tayo ng array, specific yung data type. Sinasabi natin kung integer yung gusto nating i-contain ng ating collection. So, sabihin natin dito, integer, then solid bracket, then yung ating variable name. Tapos yung collection ng integers na to. So, ganitong mag-declare ng array. Unlike Python list, sa Python list, collection siya pero kaya niya mag-contain ng iba't ibang data type. Diba? Pwedeng sa Python list, meron ka dyang string, meron kang number, tapos meron ka ring pwede ka mag-contain din ng tuple doon. So, yung Python list, kaya mag-contain ng iba't ibang value. Unlike sa Java, ini-specify natin kung ano yung data type ng collection. No. Kung integer, integer lang. Kung string, string lang. No, specific data type. Tapos meron solid bracket na ganun para masabi natin na siya ay array, no? So, accessing array element. So, index natin, nagsisimula siya sa 0. So, kapag sinabi natin num_r0, ipiprint niya yung pinakaunang element. So, pwede rin naman, din since si array ay meron siyang kapag ka ganito, ito yung technique para ma-print natin yung last element ng isang array. So, num_r, tas ang nasa loob ng solid bracket niya is num_r.length minus 1. So, sa case ng ganito, ang ipiprint niya naman is yung pinakahuling element doon sa ating array. So, ayun, pinrint niya si 80. Ito yan. So, ito po yung technique para ma-print natin yung last element. No, num_r.length minus 1. Since ang nire-return ni num_r.length is yung length ng array, 1, 2, 3, 4. So, 4 minus 1 is 3. Diba? So, alam naman natin, yung 3 is yung index nitong last element na to. 0, 1, 2, 3. So, itong statement na to is the same as
putting number 3 there. Although pag nag-adjust na yung elements natin, hindi niya ipiprint yung 66. Piprint pa rin yung number 3 is 80. So para ma-print lagi natin yung last element, kailangan is num_r dot length minus 1. Ngayon, pagdating naman sa loops, para ma-print natin yung elements ng array, so may dalawang paraan doon. Classic na for loop na nagamit nitong itong classic na for loop, no? Yung medyo komplikado. Meron siyang initialization, condition, at saka increment. So, pwede natin itong gamitin to print our array, or yung mas madali is yung for each loop. No? Ganito lang yung declaration niya. So, yung pinrint natin yung array element natin, no? So, dalawang beses siyang na-print kasi dalawang code yung niran ko. Ngayon, class, pwede rin tayong mag-perform ng operation. Let's say, pag pinrint natin siya, ayan, na-print natin yung element. Ngayon, kung gusto kong mag-add ng 1, pwede ka mag-plus ng 1 doon. So, si 22 magiging 23 yan kapag nag-plus tayo ng 1. Copy lang natin to dito. So, nag-plus tayo. Every element daw na ipiprint natin, magpa-plus tayo ng 1. So, ayun. Si 22 naging 23. Si 55 naging 56. So, pwede tayo mag-perform ng operation doon. Ito yung case sa classic for loop. Kung dito naman yung for loop na gagamitin natin, pwede rin sa for each loop. Pwede rin yun. Plus ka ng 1 dyan. Same output. So, yun po yung kailangan nating reviewin, no? Si array, paano mag-declare, tapos anong ginagawa ng dot length ni array, kinukuha niya yung length ni array, index of arrays, tapos how to print array using for each loop. No, kahit ito na lang for each loop ang reviewin natin. While loop, alam nyo na naman yon, di ba? Si while loop, siya yung loop na paulit-ulit yung i-execute yung nasa loob ng kanyang curly brace as long as the condition is true. Kailangan niya ng terminator or yung keyword na break. So, isang beses niya lang pinrint yung high kasi binrake kaagad natin. Kung wala yung break, ang gagawin niya is paulit-ulit niyang ipiprint si high. So, dapat meron tayong terminator kapag while loop. So, yun po yung tatlong loop natin, no? For loop na classic, for each loop, at saka while loop. After this topic, no, ng arrays at saka ng loops, meron tayong methods. So, sa methods,
Meron siyang part, yung return type, parameters na tinatanggap, at saka method name. So, dito muna sa unang example. So, ang return type nitong unang function na to ay void. Ibig sabihin, wala siyang nire-return na value. Pero, may ine-execute siya na code which is printing this string na hello. May ine-execute na code pero walang nire-return na value. So, pwede kong sabihin na add rin to, public static void add, tapos mag-add tayo ng value dyan, int a is equals to 1, int b is equals to 2. Pero since void yung return type niya, hindi natin pwedeng sabihin dito sa taas na int sum is equals to add. Hindi rin natin pwedeng sabihin na return sum dito sa baba. Kasi ang return type natin ay void. Ang pwede lang dito sa taas is kapag ginamit natin tong method na to, yung tumatanggap ng dalawang parameters. So yun, pwede yun, walang error yun. Pero kapag ang ginamit nating method is ito, nag-e-error siya, no? Wala siyang return type kasi eh. So kahit lagyan natin ng parameters yan, so ang ginagamit natin ngayon dito is itong tatlo. Kasi tatlo yung parameters na pinasa natin. Pero error pa din dahil walang nire-return na value yung add. Void. Wala siyang nire-return na value. So hindi natin pwedeng i-assign yan kay variable na sum6. Ang pwede lang is yung may nire-return na value. So gamitin natin itong pangalawang to. So, pag sinabi kong dalawa lang yung parameter, dalawa yung number na pinasa ko, automatic, maiintindihan ni compiler na eto yung ating kinocall. So, since etong method na to ay may return type, which is integer, and nagre-return siya ng value, walang error, no? So, kung ano man yung result nito, i-return niya dito. A plus B. So, yun po yung kaibahan ng function na may return type sa wala. So, tatlo po yung kailangan nating ma-familiarize dyan, no? Yung return type ng function, ng method or function, method name, tsaka method parameters. Yun po yung re-reviewin natin pagdating kay method. Kapag sinabing void, wala siyang return. Kagaya nito. Nag-execute siya ng code, pero walang nire-return na value. Nagpe-perform ng operation, walang nire-return na value. So, halimbawa, ito, last. So, itong method na to, wala siyang return type, void siya, pero may ine-execute siya na code, which is, ipiprint niya yung elements ng array na tinanggap niya sa parameter.
So last is yung topic na kasali sa exam is yung OOP, no? Sa OOP, ang kasali po doon is yung encapsulation at saka inheritance. Yung dalawang concept na yon. So, si encapsulation po, siya po yung concept kung saan nagde-declare tayo ng, diba si class natin, meron siyang iba't ibang members. Meron siyang defaults, fields, properties, constructors, tsaka methods. So, si encapsulation, di ba itong private fields na to, hindi siya na-access ng ibang class. No, kapag naka-private siya. Oops, ginawa kong protected. Pag naka-private siya, hindi siya ma-access nitong class na to, na nasa kabila, student. Hindi rin siya ma-access ni main class. Pag naka-private siya. Ngayon, kaya meron tayo nung tinatawag na properties. Si properties, siya po yung way para ma-access ng ibang class si private fields, no? So, bawat private fields, meron siyang getter at saka setter. So, si name po, for example, yung field natin na name, meron siyang get name at saka set name. So, yung concept po ng encapsulation is using public properties to access or modify private fields. Kung gusto natin kunin yung value ni name, ang i-call natin dun sa ating main function is si getName. Kung gusto nating i-modify yung value ni name, ang gagamitin po natin ay si setName. So, yung encapsulation po, kaya natin siya ina-apply is for security purposes and data validation. So, halimbawa, dito sa ating setName, sinabi ko na yung name is maximum lang daw dapat ng 10 character. So, maglalagay ako ng condition dyan. If yung user input daw, yung length daw nung in-input ni user is greater than 10, o mag-output daw tayo ng ganito. Max of 10 character. Else, kung pasok naman siya or kung less than 10, yung sinet ni user dito, okay, set natin yung value or i-modify natin yung value ni name. So, yun po yung concept of encapsulation. And tandaan natin, yung properties natin is a method, no? Consider siya as a method. So, ngayon, si getter, yung mga getter natin, meron siyang return type. Kung ano man yung return type nitong fields na to. So, yun yung return type ni ating getter, no? Tapos, nagre-return siya ng value. Si setter, wala siyang return type. Si setter. So, wala siyang nire-return na value dito sa code, no? Wala dapat tayo makikitang return dyan. Pero tumatanggap siya ng parameter, and yung tinatanggap niyang parameter, sineset niya yung value nitong private field kung ano man yung ipasa ni user dito sa parameter na to. Diba?
So, halimbawang sabihin natin sa main class, ayan, nag-create tayo ng object ni person. p1.getName. So, yung default name natin na unnamed, yung pinrint niya, no? Itong default name. Ngayon, kung gusto ko namang gamitin si setter, p1.setName. So, yung unang value ng ating object na P1, yung unang value ng name niya is naka-default. Then, binago ko using set name. Pinrint ko ulit. Ayun na siya, nagbago na siya. So, kung gusto kong i-trigger yung condition, di ba, maximum of 10 characters lang. So, naglagay ako ng 11 characters dyan. Pag nirun ko siya, ayun, hindi tumalab si set name. Kasi nga, maximum of 10 characters lang daw. So, yun yung function ni setter, no? Pwede tayo mag-set ng condition sa ating setter. Ganon din sa set age. Ayun, sa set age natin, nakalagay doon, bawal daw maging negative yung age. Sa setter, nakakapaglagay tayo ng data validation. So, yun po yung concept of encapsulation. Yung next concept na kasali sa exam natin is yung concept of inheritance. Dun po sa inheritance, ito pong extends na keyword, yung palatandaan nun. Pag sinabi nating student extends person, ibig sabihin, lahat ng members ni person ay mai-inherit yan ni student. So, kung si person ay may name at saka age, automatic si student ay meron din nun. Hindi na natin kailangang i-declare. So, in total, si student ay merong 4 na fields. Name, age, school name, at saka grade level. So, pagdating sa constructor, yung ginagamit natin to create an object of the class, di ba dito sa example natin na to, ginamit natin dito is yung default constructor or yung constructor na hindi natanggap ng parameters. Ito yan. Ito po yung default constructor natin. Constructor na walang parameters dito sa kanyang parentheses. So, meron din naman tayong constructor na natanggap ng parameters. Pwede rin natin gamitin yun dito. So, halimbawa, gusto kong iset yung name ko dyan. So, hindi na default yung mapiprint niya. Kundi yung anumang sinet kong value doon, no? Kapag ginamit ko yung parameter, ay yung constructor na natanggap ng parameter. Default constructor, tsaka constructor na natanggap ng parameter. So, pagdating naman dito sa ating child class, meron din siyang constructor. Ngayon, mas magandang practice na wala na siyang default. Rekta na siya dun sa constructor na may parameter. So, ilan yung tinatanggap niyang parameter? 4 na, no?
isang yung yung unang parameter is para sa name, pangalawa sa age, pangatlo sa school name, and pang-apat sa grade level. Tapos ginamit natin yung setters natin para maset natin yung values ng fields. So, ganun po yung technique ng pagkikreate ng constructor. No? Setters yung ginagamit. Ngayon, pagka tumingin kayo ng example sa internet, pwedeng ganito yung mangyari na sineset nila yung fields na hindi naka-private. Naka-protected siya. Kapag protected yung field, etong field na to, directly, maa-access na siya ng child class. Then, dito, minsan, ini-even nila. Ginagawa nilang name is equals to n, age is equals to a. So, yung ganito, pwede rin yan, no? Pwede rin yung ganitong technique ng pagkikreate ng constructor. Ang nangyayari lang dito, kapag ganito yung format, is, hindi na tayo nagamit nung setters natin, no? Halimbawa, dito sa yung set name, hindi ko na siya nagamit. Ibig sabihin, na-bypass ko tong condition na to. Kung maglagay man tayo ng negative dito sa age, let's say maglagay tayo ng negative dyan. So, dito sa student, ang nilagay kong parameter sa name ay pangalan ko. Yung age ko, negative 1. School, LSPU. Grade level, 2nd. So, ngayon, pagka tinignan natin yung s1.getName. Oops. Tama, getName. Caleb. Tapos, kung getAge naman, so, ang age ko ay negative 1. Since hindi ko ginamit yung filter dito sa creation ng age, dinirekta ko siyang assignment operator. So, yun yung kagandahan ng paggamit ng setters. Kapag sinabi natin iseset natin yung age, tapos si set age ay may filter or may data validation na bawal daw ang negative. So, ma-filter natin yon, hindi magrara ng maayos yung code. Oops, ayun. Age can't be negative. Automatic, sinet niya sa default value. So, yun lang po yung topics na kasama sa ating exam, no? So, pinakauna, operators, data types, operators, arithmetic, comparison, logical, if-else, arrays, loops, method, then sa OOPI, encapsulation, the getters tsaka the setters, and inheritance.
So class, any questions po bago natin i-end yung meeting? If wala na pong question class, or kung may pahabol na question, i-PM nyo na lang po ako. Ayun. So thank you po for attending our class. I-end ko na po yung meeting natin. Malinaw naman po yung ating lecture. So okay class, thank you po. End ko na po yung call.